Ito na yung ating susunod na topic. Rollback na naman! Oil price update starting April 28, 2026. Woo! Gandang balita, di ba? Are you not happy? Ito, may rollback na naman sa gasolina. Almost 1 peso. 0.73 peso per liter. Di ba, Boss Dennis? Tapos sa diesel, 12.94 pesos per liter. Sa kerosene, 15.71 liter ang ibababa. Wow! Brown cow! Ganda nun, di ba? Dapat palakpakan tayo talaga dyan. Isa pang palakpakan. Ayan no. May possibilidad na sunod-sunod ang price rollback. Di ba, Ma'am Ninita NG? Ma'am Ninita ng Boss Margs ng Siresa Force? Rollback nga. Pero hanggang kailan? Yan ang mga pagkakastigo. Pucha, good news na sa pump. Tanong, panandalian lang siguro yan. Eto na nga, sunod-sunod. Baka posibleng sunod-sunod. Imbis na ma-appreciate, hindi, nanloloko lang yan. Hindi yan posibleng sunod-sunod. Bumaba na yung presyo, galit pa rin kayo. Hindi pa rin stable. Stable na ba? Pucha, magbigay ka ng information, ang daming negativity. Alam mo yung yung pakiramdam na pag nagpagas ka, tapos biglang gumaan ng konti pero sa likod ng isip mo, sandali lang ba to? Praning ka na nun. Hindi, joke lang. Normal naman yun na maisip mo. Especially, pagka ikaw yung mismong dumadanas. Yan yung pag-usapan natin ngayon. Diba? Department of Energy, syempre sila yung nagsabi ng info ng source ng rollback data. Ano sabi? YouTube is not initiating smooth. Hindi yan, di totoo yan. Poor lang daw, poor? Bakit? Why the heck is it being poor? Anyways, pero okay lang tayo dyan ha. Boss White Tiger, wala naman di tayo naglalag dyan sa kabila. So, ayan. Ang source ng information, Department of Energy. Sino yung direktang apektado? Of course, yung mga consumers, yung mga Filipino. Global oil market, OPEC, US, China, and of course yung conflict, yan yung mga posibleng factors. Yan yung mga tunay na driver pagdating sa presyuhan ng pangkalahatan. Ayos lang. Oh, thank you very much, Boss White Tiger. Siyempre, yung policy tsaka direction, coming pa rin sa gobyerno natin. May indirect na influence. Dito kasi silip natin lagi pattern, di ba? Alam nyo naman na yan. Dependent tayo sa global oil market. Di ba? Dating gawain natin, kahit anong tipid mo, kahit anong plano ng gobyerno, kung mataas ang global oil price, damay tayo. Kung bumaba, saka lang tayo nakakahinga. Parang tubig, di ba? Nakasubscribe ka. Kahit konti gamitin mo, kung supplier ang nagtaas, wala kang laban. Kasi hindi fully kontrolado ng Pilipinas ang presyo ng langis. Di ba? Hindi kontrolado. Pero ngayon, pagka meron ganyang mga sinyales, sign ng rollback, kahit hindi pa stable, I think it's better that you appreciate the little that it gives kaysa maging negative ka and then still, 'di ba? Bumaba na,
Mataas na yung mataas pa rin bilihin, bumaba ng konti, masungit ka pa rin. Eh kung in-appreciate mo, most probably baka okay pa. Hindi, ang maganda rito, sinabi posibleng sunod-sunod. Malaking tulong. Lalo na sa transport at basic goods. Pero, kahit may sinabi ng may possibility na sunod-sunod, wala pa rin. Nga pa rin. Ayaw pa rin. Kahit meron ng binaba, ayaw pa din. Kahit posibleng may kasunod, negative pa rin. Well, minsan, di ko na masabi kung ayaw ko kayong sisihin eh. Meron nga, di ba, no, may post ako na parang sabing ganun sa akin. And I was like trying to discuss a particular topic with pertaining to Eli San Fernando, something, yung congressman na medyo botchog. Parang ang sabi niya yata is yung in particular sa minimum wager. Tapos hindi ko raw binasa, hindi ko raw inano, sabi ng mga tao. And I was like, sabi niya ganun, ano bang point mo? May nag-comment doon. Sabi niya ganun, paano kami ang mga minimum wager? Paano kami mag-ano na pagdating dyan sa gantong presyo? Kasi may punto naman siya. Kaya lang, syempre meron din akong, may angulo ako na sinasabi rin na iba. Eh hindi naman yun yung medyo offset siya pero it doesn't matter. Ang sabi ko lang, ilang taong ka na ba? Eh parang sabi niya 41 yata eh. Grabe kung 41 ka, minimum wager ka 41. Pucha, there's something wrong sa technique mo. Guys, magsumikap ka. Magsumikap ka. No? Para next time. Pucha, angat ng posisyon. Alam niyo, ang laki kasi ng pinagkaiba ng ng mga Europeans tsaka ng no? Ng iba, even yung ibang Asian eh. Sa atin, sabi ng mga tatay natin, mag-aral kayo na maigi. Mag-aral kayo na maigi para paglaki nyo, pagkatapos nyo mag-aral, makakahanap kayo ng magandang trabaho, ng may malaking sahod. Sa kanila ron, galingan mo mag-aral. Galingan mo gandahan mo yung eskwelahan, galingan mo mag-aral, makipagkaibigan ka sa mga prominenteng tao. Para pagtapos mong gumraduate, papatakbo mo yung negosyo na gusto mo. Ganon, di ba? Eh, syempre, yun ay naka-focus sa isip mo eh. Kung habang nag-aaral ka, kunyari high school or elementary, yun ay siniksik sa utak, magkakanegosyo ka. Puta, yun ay nakaset nun. Kaso sa atin, iba eh. Diba? Bakit ba sa tingin nyo may possibility na sunod-sunod? Posibleng reason. Siyempre, softening global demand. Supply recovery after disruption. And for now, walang bagong conflict. Kaya posibleng sunod-sunod yung rollback. Pero take note hindi ibig sabihin nito stable na. Posible lang na sunod-sunod na bumaba. Parang kumukulong tubig. Hinanaan mo yung apoy, humupa, pero mainit pa rin. Anytime pwede ulit mag-bubble up at sumiklab. Kaya ang sinasabi ko lang, hindi pa to stable. Hininaan lang yung apoy. Humupa yung bula. Hindi na umaapaw. Pero it's still boiling and mainit pa rin. Alam nyo yung tunay na laban dito? Stability versus volatility. Alam nyo ba yung volatility? Marami yang mga uod. Volatility. Volatility, hindi nyo alam. Ma'am Presi, ito yung totoong issue Hindi lang tumataas o bumababa. Ang tanong, gaano katagal bago ulit tumaas? Expect the worst.
factors na hindi natin kasi kontrolado. Geopolitics, gera, tensyon, US policy, China demand, global supply chain, so on and so forth. Ganun talaga. Geopolitics. Kaya kahit may rollback ngayon, hindi ibig sabihin tapos na ang problema. Parang gulong na may butas, pwede mong hanginan, pero kung hindi naayos yung leak, babalik at babalik pa din sa dati. Diba? Ramdam nyo ba yung rollback? O kulang pa? Kasi kamakailan lang din nagkaroon ng rollback, tas meron na naman ngayon. And then sinabi na posibleng sunod-sunod. Okay lang ba kahit pababa basta konting ginhawa o you're not still contented or ano? Tapos may mga subsidiya pa, 'di ba? Konti-konti nang bumababa, puta. Kamusta yung mga nagreklamo before? That's less than a month nung pagbigay ng ayuda. 'Di ba? That's less than a month. Maganda naman 'yan eh. Pero sana ma-appreciate nyo. Kasi immediate relief sa consumers. Pwede mo baba ang presyo ng ibang mga bilihin. Kasi susunod din eh. Signal yan na gumagana ang global pressure. Although it's short term, pero gumagana. Of course, hindi guaranteed na tuloy-tuloy na rollback. Pero may possibility. Hindi dependent. Yun pa rin eh. Highly dependent pa rin tayo sa external factors. Kaya, pwedeng biglang reversal anytime. And yun talaga dapat yung maging ma-educate tayo na ganun talaga. Highly dependent pa rin tayo sa external factors. So, sa presyo ng langis, ganun talaga. Parang alon. Kapag humina, hindi ibig sabihin tapos na yung bagyo. Kaya habang mababa yung mga alon, huminga ka muna. Ha? Pero wag kang makakalimot, ang dagat marunong ding rumeshback. Kaya anyways, ganun dapat. Tapos na naman yung susunod na topic. 'Di ba? Pwede na tayo mag-proceed sa isa pang topic. Asa na? Sunod-sunod na natin. Wala na tong hintuan. Magandang araw sa lahat ha. Mamaya na, tuloy-tuloy na tayo. Walang tigil-tigil. Asan na? Ba't nawala ang ating ito. Nawala yung mouse. Yung cursor natin. Ito. Sa tingin ko naman magugustuhan niyo to. No? Si Bato de la Rosa. No? Sabi rito, gusto ni Senator Bato pumasok, ayaw niyang hindi pumasok. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. Ayop na yan. Very good ka pala, Alang Cayetano eh. Ano? Boss Gerardo Ramirez, shoutout. Very good, no? Very good si Cayetano. Ayop na yan, no? Wala bang ibang sabi dito, news update, kampo ni Senator Bato de la Rosa kinukonsidera ang mungkahi na wag na muna siyang kumuha ng sweldo at allowance mula sa Senado ayon kay Senator JV Ejercito. Baba, magaling! Magte-thank you na kami? Kasi parang pa lang kinukonsidera pa lang. Hindi pa ya tayo sure. Pero syempre, no? Para tayong nilalaro no? Absent pero bayad. Sistema o personal na desisyon? Aba, magaling. Magaling kang kupal ka. Hindi pumasok, sumahod pa.
Tapos, sino ba dapat magdesisyon? Si Senator Bato? Kay Senator Bato nakasalala yung desisyon? Putya, public funds yan ha. Bakit parang personal choice? Oh, mga mandirigma, isang diretso lang na tanong. Kung hindi ka ba pumasok, dapat ka pa bang sumahod? Simple. Sa ordinaryong tao. Oh. Bakit parang komplikado? Pag nasa gobyerno na, ang daming pautot. Putya, ganito ba yun? Pagka kunyari absent ka ng absent sa klase nyo, no? Tatanungin ka ba ng teacher, gusto mo ba ng mataas na grade? Yung teach, pagka kunyari, pag college ka na, pag hindi ka, ilang beses ka nang hindi pumasok, tatanungin ka ba ng teacher, papasok ka pa ba? Pucha, pag may certain period na pag hindi mo na ipinasok, nadadrop mo na yung subject. Drop ka na. Oh, ito talaga si Senator Bato de la Rosa, tigas ng mukha eh. Siya yung nasa gitna ng issue eh. Pucha, hindi pumapasok, siya pa yung magdidesisyon kung kukuha siya ng sahod o hindi. Etong namang Senate Ethics Committee o institusyon dyan, yung Senado, dapat may role sa proseso. Ganun pa? Tas sino kawawa rito? Taong bayan. Kami pinanggagalingan ng sahod nyo. Public funds. Pucha, bakit kailangan personal decision sa halip na system-based? Ganyan eh. Dating gawin na yan ganyan. Kapag may issue sa attendance o sahod, pucha, nagiging personal choice. Imbis na automatic system decision, na parang empleyado ka. Diba? Let's say, ikaw empleyado, hindi ka pumasok. Pero ikaw pa tatanungin, gusto mo pa ba sumahod? Kailan mo kukunin sahod mo? Anak ng tete, mali ang setup. Maling-mali ang setup, Ma'am Chrissy Jam MG from California. Kasi dapat hindi ikaw ang magdesisyon sa sarili mong benefit. Ikaw yung magbe-benefit, ikaw magdidesisyon. Pucha, gobyerno yan, Brad. Alam niyo kung anong dapat yung bagong galawan? Pag-aralan niyo na kagad kung tanggalin ang sahod on paper. Yun yung mas mukhang tama. May initiative na huwag tanggapin ang sahod habang absent. Aba, nagkusa pa pala si Kalbo. Very good pa pala. Anak ng tete, so frustrating. Pero tanong, bakit kailangan pang pag-aralan? Bakit hindi automatic kasi? Kasi kung system-based yan, may rule, may trigger, may consequences. And what would trigger you for not having a salary is for being absent for almost half of the year. Ano consequence? Wala kang sahod. Ano magti-trigger? Absentee. Dapat, hindi yan, depende kung tatanggapin ko o hindi. Wait lang, pag-isipan ko, tanggapin ko ba yan? Wait lang. Ganon? That creates gray area. No, doon pumapasok inconsistency. Alam niyo yung tunay na laban? System versus personal accountability. Yan yung tunay na issue. Hindi lang, tatanggap ba o hindi? Pustahan tayo, si Senator Bato, tatanggap ba yan o hindi? Kundi dapat may sistema ba na automatic? Yun ang tanong. Kasi, public office is not equal to personal discretion. Never that it will be equal to your personal discretion, yung public office. Especially, yung public funds din. Hindi yan equivalent, no? Hindi siya equal. Sa optional acceptance.
Hindi yan personal. Huwag niyong paglaruan yung pera ng yung public funds. Kutya, yung babrush off lang. Teka lang kasi parang wala tayong basihan dyan eh. Wala namang ganyan eh. Wala tayong no pay, no work sa Senado. Wait lang ha, kasi institution to eh. Tsaka medyo, sa tingin naman namin, gumagana naman yung opisina ni Bato kahit wala siya doon. Wait lang, marami din kasing pinapasahod si Bato eh, no? Kaya tumatakbo naman yung office niya eh. Wait lang, kasi alam nyo, institusyon na yung ano eh, sa Senate eh. Wala kaming rules na ganyan eh. Patay! Di ba, Ma'am Viola? Yun ang malaking problema. Kapag walang malinaw na sa na sistema, pwedeng maulit. Pwede siyang maulit. Pwedeng maabuso. Nagiging normal ang hindi dapat normal. Biruin mo yung abnormal na si Bato. Putya, normal. Nasa masahod. Kayo ba? Okay lang ba na personal decision kung tatanggap ng sahod? Depende sa desisyon ni Bato? Wait lang, personal choice ko to ha. Okay ba yung ganun? Hindi ba dapat automatic na may bawas kapag absent? Hindi ba yan yung normal? Kaya sila nag-a-attitude ng pa-special. Special person kasi tinotolerate ng kapwa nila balasubas. Alam na may obligasyon, sabi ni Boss JM France. Agree. Mas importante ba yung pansariling intention o ang sistema? 'Di ba? Kitang-kita naman natin eh. We are all aware na may mali. Dapat hindi lang attempt na itama. Yung refusal sa idea na personal choice pa ni Bato. Ikaw na yung uma-absent, ikaw pa magdidesisyon kung sasahod ka. Dapat open yung discussion para sa accountability. Dapat i-standardize yung proseso. Kasi pwedeng maging subjective. Ang matindi niyan, pag yan, mataas ang probability yan na maulit sa ibang mga opisyal. Hindi sa Congress kasi nagpasa na ron, no pay, no work eh. Diyan lang matitigas sa mukha nyo eh, sa Senate. No? Alam nyo sa public office, hindi sapat ang bahala ka gang. Bahala na gang. Bahala na ako. Kasi ang tiwala ng tao, hindi pinapatakbo ng choice. Pinapatakbo yan ng sistema. System is poor if every time you have to make a decision kasi walang precedent. Dapat lahat anticipated. That's what makes system foolproof. Alam nyo kaya, kung ganito yung setup, na tao pa rin ang nagdidesisyon sa sarili niyang benepisyo, ang susunod na tanong, ilang beses pa bago nating gawing automatic ang accountability? Bago nyo ako, tuluyang magalit. Ito kasi, no, tingnan natin kung do we all agree pagdating doon sa mga, kasi kalat to ngayon, no? And I've seen some PBBM vloggers and even PBBM supporters were posting na bakit hindi na lang palitan. Ako, with all honesty, no, kay John Vic, of course, alam nyo naman, no? Alam nyo na very, ako, syempre pro-government tayo eh. At some certain degree, gusto ko si John Vic, gusto ko si Ombudsman Rimulya. Pero, critic nila ako. Kinikriticize ko sila kasi gusto ko mas maging mabilis. Mas maging okay. Alam niyo naman, di ba? Loyalista tayo. Anong immune lang sa atin? Is of course si PBBM. Yung mga nakapaligid sa kanya, sa pulyan lahat. Kahapon, parang okay lang, no? Kung inyong titingnan, nag-apology. Parang okay. Man enough to accept his fault, his mistakes. 'Di ba? Pero ang problema kasi, merong mga dinidiscuss yung ating mga kasama na kung saan,
Parang pattern na yung pagkakamali ni John Vic. Tara, discuss natin. Ayan, so, process o palusot by John Vic Remulla, DILG Secretary. Siyempre, no joke, no control. Kapalpakan sa sistema, banta sa estado. Minsan, alam mo, no, hindi mo kailangan ng conspiracy para masira yung isang sistema. Yung gumawa ng mga ganito, ganyan, gumawa ka ng fake news. Hindi mo talaga kailangan ng conspiracy para masira ang isang sistema. Minsan, sapat na yung kapalpakan internal. At minsan, sapat na yung isang maling salita. Pero pagka paulit-ulit, nagiging pattern, masisilip ka damin dito. For you to put the country, no, sa alanganing sitwasyon. Kasi ngayon dalawang tanong. Ang sabay na na hinaharap ng Pilipinas. May control pa ba ang gobyerno? O may mga taong nasa loob mismo ang nagiging problema? Si Secretary John Vic, kilala naman natin siya, di ba? Matipuno, di ba? Dalubhasa na. Kasi matagal na siyang public servant. Ngayon, DILG Secretary. Sentro siya ng operational failure. Di ba? Kay Sara may issue din. Sentro ng national security controversy. Pero may ginagawa ba si John Vic? Kaya yung Pangulo nadadamay sa impact. Si Speaker Martin nadadamay sa naratibo. At ang isang pinaka recent na simbolo ng failed pursuit, si Saldico. Kamakailan lang, sabi niya kay Charlie Atong Ang na medyo naulol tayong lahat eh. Sabi niya, muntik na namin mahuli. Ayop na. Muntik mo na mahuli, very good ka pala eh. System failure. Pero wala naman. Sabi niya kasi, in 3 weeks time, mapapauwi na sa Pinas. Mabibit-bit na. Simulan natin sa ground level. Yung case ni, let's say, si Saldico, April 16, announce na nasa kustodiya siya. April 28, wala na sa check custody. Nasa France na, nag-asylum. Noon lang in-announce, pero we don't know the details. So, most probably, please do not worry, I have not finished. Real talk. Hindi problema yung nahuli. Problema yung hindi na secure. Yun yung naging problema kasi sa operasyon, nahuli is not success. Naibalik at napanagot, yun yung tunay na tagumpay. Yesi. Wow, 200K na. Alin ang 200K? Alam niyo kung nakatakas, hindi achievement yung nangyari. Of course,
That's considered as a failure. Wrong intel equals national embarrassment. Alam niyo yung pinagkaiba ng sinabi nila ni PBBM? Sabi ni PBBM, sasabihan namin kayo as the progress unfold. Ang sinabi niya, 1 to 3 weeks yung timeline niya eh. Mabibit-bit na papuntang Pilipinas. Yun yung sabi ni John Vic. Kaya nga siya nanghihingi ng paumanhin. Ayan oh. Ay, hindi yan. Remilya apologizes and takes full responsibility for the 3-week timeline to bring Saldico home. Alam niyo ito yung mas delikado eh. Kasi galing mismo kay John Vic Remulla. Nagbigay siya ng 1 to 3 week timeline. Mali pala yung understanding sa EU process. So ano nangyari? Mali yung info, mali yung expectation, napahiya si PBBM. Napahiya si PBBM. Kasi dito papasok yung brutal na katotohanan. Kapag ang intel mo mali, kahit gaano ka kagaling na leader, napapahiya ka. Muntik na naman mahuli si Saldico. Parang kagaya kay Atong Ang na muntik din mahuli. Alam niyo yun? Hindi lang isang case. Diba? Si Charlie Atong Ang, meron pa tayong ginawang ano niyan, visual. Diba? Kaya muntik na mahuli. Nakita na, malapit na. Minuto lang daw, mga ganon-ganon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Asa si Bantag? Asa si Bato? Bring home Harry Roque. Bring home Saldico. Dito na pumapasok yung perception ng tao. Kung laging malapit na pero walang resulta, may problema sa sistema o sa leader. Habang sablay ang operasyon, mas malalim na banta. Habang nagkakaproblema sa grounds, may mas mabigat na issue sa taas. Ano statement ni Sara Duterte? Pag chinugines ako, chugines mo sila. No jokey, no jokey. Ngayon isipin nyo DILG secretary niya siya dyan. Sa baba, hindi mahuli yung kriminal. Sa taas, may salita na parang threat. Nga, wala lang. Ano mensahe nito? Weak enforcement plus dangerous rhetoric equals failure. Hindi na to hihiwalay na issue. Hindi na. Nakakabit na sa yan, Secretary John Vic. Sana makabawi ka pa. Kasi yung pinaka-importante, hindi mo pwedeng tingnan nito ng hiwa-hiwalay eh. Saldico escape, Atong Ang failure, wrong intel, kill remarks. Where's Bato? When are you gonna bring home sa the bacon from Austria? Kapag pinagdikit-dikit mo, lumalabas ang isang larawan. Hindi stable ang enforcement. May lapse sa leadership, may risk na national security. Control versus liability. Ito yung pinaka-direct eh. Rekta-rekta. Tanong, ang gobyerno ba ngayon may control? Especially dyan sa departamento mo? O may mga taong nasa loob na nagiging liability? Operational failure, John Vic Remulla, case number 1. Case number 2, security risk narrative, galing kay Sara Duterte. Dalawa magkaibang problema. Pero iisang epekto, damage sa sistema. And we're not talking about like mga maliliit na mali. Kanino babagsak yung damage?
Hindi lang sa inyo, hindi lang din sa iyo. Babagsak kay PBBM, credibility hit, gobyerno, trust issues, taong bayan, insecurity. Ito yung mabigat eh. Hindi mo kailangan ng kalaban. Kung may problema ka na sa loob. Hindi mo kailangan ng kalaban sa labas. Kung meron kang problema mismo sa loob. Alam nyo, sa dulo, hindi ito tungkol kay John Vic Remulla, if I'm being honest. Hindi lang sa kanya, I mean. Hindi ito tungkol kay Sara lang eh. Ito'y tungkol sa tanong, may direksyon pa ba ang sistema o kanya-kanya na? Kasi kapag ang leader, mali ang intel, sablay ang operation, delikado ang salita, hindi lang credibility ang nawawala. Control ang nawawala. Kapag sablay ang galaw sa baba at delikado ang salita sa taas, hindi na ito simpleng problema, system failure na ito. Biruin mo, nasabit pa, no? Okay na eh. Nagkaroon tayo ng intel nung unang araw. Sinabi na ni PBBM, sana doon Kakulango.